Ang dami nila, isa lang CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Nakakakuha ng desisyon ng pamilya. This is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized and then you may answer, Mrs. So Ruiz. gusto mo, ikaw Miss Ruiz sa sasagot? Gusto ko siya para Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na-encounter Ay, posible. Ibig sabihin, 2 linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau. Yes po, Your Okay, Honor. very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz. Ulitin ko ulit. Ilan ang kwarto sa bahay nyo? Para sa mga workers. 3 po, Your Honor. 3. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po, Your Honor. Hindi nga, kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng gano'n na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagre-renta lang po kami, Your Honor. Nagrenta. Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? 3 na agad. 3 po, Your Honor. 3 na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na 2 yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng 1 kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yan. Hindi nga. Di ba, sabi nyo nagrenta kayo. Yes, sir. Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over nyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo Your doon. Honor. So, nung inupahan nyo yung bahay na yon, 3 na agad yung kwarto. Sino pong may-ari ng bahay? Yung kwarto na 3, Your Honor, kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa nyo yung kwarto. Opo, Your Honor. Oh. So, 2 kwarto noon, nagpagawa kayo, naging 3. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng 3 bahay. Hindi po, 3 kwarto lang po, Your Ng Honor. 3 kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng 3 kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan pag nagpa-renovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga sa business permit, doon sa Building business permit po. Hindi nga, kasi pag nagpa-renovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house. Mayroon, Your Honor. Meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon 3 kwarto? Wala, Your Honor. Oh, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po mamang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya yung sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama din ang contempt ka, gusto mo contempt ulit. Oh, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpaparenovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify
kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit? Hindi siya guguluhan. Alam niya sinasabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw, Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling. Ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang. Okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, mayroon naman akong permit na nakuha na po sa building permit. Meron ka nga permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the City Hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan, o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit doon sa City Hall, sa munisipyo, para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala, Your Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka Maski na. ang dingding lang po. Well, hindi, maski na. Pag nag-change mo yung struktura ng isang building na nabigyan na ng building permit, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailangan magpasintabi ka sa City Hall, kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspeksyon, ibibigay mo yung plano for safety reason also, for to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 2 muna, and then later on, naging 3. Kasi ang makapagsasabi lang sana niyan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi, yung sinasabi mo ngayon kasinungalingan, nasabi mo 3, na maaring 2 yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging 3. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin, nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Di ba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring 2 lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ang mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Hindi mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from DOLE. Dahil nagpapa-stayin ka eh. At yung DOLE, titingnan kung maayos yung living condition ng mga tauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tad-tad ka ng violation. Now,
Mr. Pau Pau, Yes, Your Honor. ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na foam. Lahat kayo mga lalaki. Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo ng talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR? Ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo. Ano po, paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyong kalupitan yung mag-asawa kayo. Ang dami na inyong tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamos, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, nasabi mo, sino ba sabi wala pa dito kanina, nabalitaan ko lang. May umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? White, puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number. Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 49.95 po. Dan 49.95 po. 4995 matatandaan mo. Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995. Opo, Kulay puti na van. opo. Okay, anong itsura ng van kung matatanda mo, ma? Yung pong katulad po ng biyaheng Mamburaw po, na biyaheng Abra. Yung parang ginagamit na pambiyahe, Opo, pampasayerong van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutok mo naman sa sabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburo sabi niya, so UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau Pau na nanakot, yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng LV, nung nakakita pa siya, naglinis ng kotse nila, merong ban, 4990, dan 4995, tapos yung itsurang UB Express. Na, yun naman sinasabi niya, pambiyahe daw. Can you, CIDG, Major Nakar, can you have that check? Yung ban na being Dan described here? 4995. 49.95. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And you can likewise touch base with the LTO of Mindoro. That is likewise registered under the name of the Ruiz couple. Yes, Your Honor. Tinetext ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na lamang. Ikaw naman tatanungin ko ngayon, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano yung nakasaad sa batas. Ba't di kayo sumusunod? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong
stay in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin, sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga SS nila kulang kami. Kaya nga, bakit nga hindi kayo sumusunod? Inaayos pa po namin. Kahit wala- Naayos. Sino yung mga empleyado mo rito? Tinuro mo si Patrick. Sino pa? Yung ni-recognize mo para hindi natin tatagal dito. Si GM, Your Honor. JM. Sino pa? Si Kuya Dodong, 5 buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong. Okay, at least Opo. namin mo. Okay. Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000. Isang buwan po. Okay. Magkano yan divide? 5,000. Paki-check nga magkano minimum sa ano? Saan lugar ka ulit? Saan lugar ka? Sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Saan lugar yon? Sakop sa Paluan. Paluan, Department of Labor is here. Labor pala dito. Labor, magkano yung minimum wage as worker? Hindi ro kasambay, sabi niya eh. Hindi natin kasambay. Anong tawag doon sa nagtatrabaho sa mga kargador, sa mga nagtatrabaho sa tindahan? Ma'am LB, anong consider sa kanya ulit? Gusto ko manggaling sa bibig mo. Worker siya sa tindahan niyo as what? Your Honor, si Kuya Dudong po at ay part-time lang kasi nagtagalipat lang po siya ng baka. Yun ang po ang trabaho niya. Tagalipat ng baka? Yes po, Your Honor. Okay, part-time. Magkano, Sir Dodong, part-time ka lang daw? Opo. Okay. Ma'am, Director Satumba, magkano ang part-time per day doon sa lugar na kung saan nagtatrabaho si Dodong at that time in 2020? Your Honor, ang meron po akong data ngayon, Your Honor, yung minimum wage po ngayon. Kasi applicable po ang prevailing minimum wage sa mga ganong klaseng trabaho, yung industrial workers po. Okay. So, 329 po a day, per day ngayon. Ngayon. 20, po. Ngayon yun. Pero dati, noong 2020. Hanapin ko lang, sir. Okay, sige. Habang chinecheck nyo, si JM, saan si JM? JM, magkano sweldo sa'yo? 9,000 po. Magkano? 9 po. 9,000. Abo. Parang medyo pasok ka. Worker ka sa, pero wala kang SSS Pill Pag-ibig. Wala po. Okay. Patrick, kanina tinitingnan mo, nakita mo na magkano pa sweldo sa'yo? 7,500 po. 7,500. Okay, pakitingin lang po. Naku, itong dole natin, hindi naka-ready. Dapat ready po kayo. 2020. Magkano sa'yo? Ano, Sir JM? 7,500. Nasisiling sa 7,500? Okay, 7,500 si Patrick. Si JM, 9. Para regardless, tignan natin. 320, 2020. Part-time. Regardless, di ba? Dapat per day ang trabaho. Umaba pa. Ngayon? Sir, noong 2020 po ay 320. Ngayon? Ngayon po ay 329. 329. Okay. So, kung i-compute mo yung 320, ilang beses ka sa isang araw tatrabaho, Sir Dodong? 3 araw po. Ha? Nagtrabaho ako. 3 araw po. 3 araw Trabaho po. kada linggo? Napapunta lang ko lang ng baka sa bukid. 3 times a week? Kuminsan, nadadagdagan pa. Yun na po. Okay, hindi mo na matatandaan. So, ibig sabihin part-time. So, sa part-time mo yon, nakatanggap ka ng 5,000 Opo. kada buwan. Nabibigyan naman sa yung sweldo mo. Hindi po. Hindi. Hindi po. Never na ibigay. Hindi po. Ilang buwan ka nagtrabaho doon? 5 buwan na ata ko noon po. Bakit hindi binigay sa yung sweldo mo sa loob ng 5 buwan? Wala po bali lang ng cellphone Cellphone? Nagbalik ka ng cellphone? Ang pabalik ko niya po.
Ano? Pabalik ko niya ng cellphone. Ikaw ang nagbali. Opo. Anong klaseng cellphone? Touchscreen po. Touchscreen. Ikaw, magkano yung cellphone, sa tingin mo? May 3,000 ata po. 3,000 yung cellphone. Binali mo. Pero dapat masisingil mo, sabi niya, 5,000 sweldo mo. So, may utang pa silang 2,000. Opo. Magkano sweldo mo kada, ilang buwan ka na nagtrabaho? 5 na po. Ha? 5. 5 buwan. So, sa 5 buwan, di ka nakapag, sweldo. So, kung 5 buwan, dapat 25,000 yon. Opo. So, ilang beses ka nagbali? Wala magubali po. Cellphone lang po. Kaya nga, isa lang. Cellphone po. Yung touchscreen, sabi mo, na worth 3,000 sa palagay mo. Opo. Wala nang iba pa. Wala na po. Wala ka toothbrush, toothpaste, toalya, pantalon, damit, relo, load. Wala ka nang baling ganon. Mayroon po. Relo po. Nagbalik ka ng relo? Okay, magkano? Anong klaseng relo? Rolex? Ano ba yun? Patek Philippe? Battery po. Ano? Battery po. With battery. Ay, sabihin na natin 1,000. May tatak. Ha? May tatak na relo. Wala po. Sabihin natin, Your Honor, Mr. Chair, 1K na relo. Yun yung palito. Yung araw, may yung palito eh. Inabot nyo. Mga, Para mga maging NBI, fair tayo alam rito. yun. Okay. Sir Dodong, para maging patas. Ano pa? Relo, yung matatandaan mo, tsinelas, may ano ka, pantalon. Wala po. So, matatanda mo lang, relo and cellphone. Opo. Wala na talaga. Wala na po. Okay. So, lahat to, sabihin natin 5,000 na lang. 5,000. So, 25,000 dapat matanggap mo. Ayan. Mrs. Ruiz, 5 months siya nag-work, nagbali siya ng cellphone, nagbali siya ng relo, 3,000 sa cellphone, pagpalagay natin, 2,000 na lang doon sa relo, 5,000. So, 20,000 hindi siya nasahuran. Your Honor, ang sahod ni Kuya Dudong ay overbali pa siya ng 2,105. Meron po kaming listahan, may tagalista po kami. Isasabit namin kasabay ng memorandum ng attorney namin. Nagbali siya, ilang beses siya nagbali? Overbali pa po ang Kuya Dudong. Hindi nga, Sobra ilang pa beses siya, po. ano mga binali niya sa matatandaan mo? Hindi po kasi ako, Your Honor, Okay, Mr. sige. Chair, ang tagalista. So, hindi lang cellphone at nilang relo. Oy, pati dinakaw niya mga bitukan ng baboy. Hindi, mamaya na yung nakaw, mamaya na, yung bali lang pag-uusapan natin, huwag ka mag-divert ng topic. So, 5 buwan siya, 5,000 at 5,000 per month, that's 25,000. 5.5 month, Your Honor. 5.5, dinagdagan mo pa. Yes po, yun po ang totoo. Okay, sige, 5.5. Yes po. So, sabihin natin 25,000, 27,500. Yes So, nag-overbali pa siya. Bakit siya nag-overbali? Marami po siyang lista. Hindi naman po kasi ako, Your Honor, ang tagalista. Kaya nga, so doon sa bawat bali niya, may pirma siya doon? Hindi ko lang po na trace kasi kumbaga doon sila nagpapalista kapag nakuha sila. Halimbawa pabali ate. Hindi nga, kasi pag nagbabali yung tao, dapat pinapapirma. Ay, hindi ko lang po alam sa kanila kasi Sir trust Dodong, at tiwala lang po. Sabi niya, nag-overbali ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbali ka pa raw. Hindi ko po. Hindi ko alam na sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, maintindihan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka. Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka. Hindi. Oh. May problema tayong matindi rito. Your Honor, 2 cellphone ang binali ni Kuya Dudong at saka yung kanyang relo is Michael Kors. Yung po yata 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Kors, Opo. buti pa, alam na alam mo yung tatak. Tapos may kwinta siya. May mga cash po siyang binali pag nainom siya sa bukid. Yun po ang alam Ito ko, nga, Your Honor. Mrs. Ruiz. Kasi he said, she said to eh. Maring sasabing na to. Maring siya nagsasabing totoo. Maring sinungaling ka. Maring siya rin. Baka nakalimutan niya. Di ba? He said, she said dito. Kaya nga, the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yon. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo. Hindi nga. At wala maniniwala. Unless kung meron siyang pirma, o yan, nagbali ka ng Michael Kors,
may pirma. Nagbalik ka ng cellphone o iPhone 16, pirma. Pero kung walang pirma, pwede namin sabihin, sinungaling ka, dagdag mo lang, karga mo lang yon. Nagets mo? Di ba business mo is tinda? Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang negosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nililista mo. So magaling kayo sa recording. And therefore, pati yung pagbabali nila, dapat ni-record mo. So paano ka maniwala na sinasabi mo overbali siya, samantalang wala pala siyang pirma? Your Honor, may tagalista po. May sinumpaang salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... No, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. Di ba? Para pag dumating yung time, magkasitahan, di madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madaling magsalita madaling magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kami maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga nyo. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko na sa programa, mapang-aping amon tulad mo, na kinakarga yung mga binabali, dinadagdag na lang. Kunyari, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, si cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Gets nyo? Paano pa niya ma-deny yun? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganon dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede ko sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako dun sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr.